Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 14, June 14, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:29 ng umaga. Friday at medyo makulimlim pa rin. Pero mainit ang panahon. Ah, Nais ko lang ipagpatuloy yung topic na nabuksan ko kahapon, yung Austerplatte ay kinonfirm ng PNP at ang nakakatakot dito, may tulong ang China. Yan po ang tatalakayin ko ngayon, yung matagal ng balita ito pero kahapon nga narinig ko, dinidiscuss ni Attorney Ricky Tumuturgo habang siya ay nasa sasakyan, ay dinidiscuss niya, ay kinonfirm daw ng PNP na mayroong ganun, Austerplatte. At ang nakakatakot nga, yung kasama pa ang China. O siguro, yung mga naandito na sa Pilipinas na mga ahente ng China. Ayan po. Matagal ko na po dinidiscuss ito. Pero uulitin ko na naman ngayon. Dahil ito ay una kong napakinggan ito, pero may hinala na rin ako. Plus pa, napakinggan ko kay Percy Lapid. Diniscuss na niya ito na mag-ingat si Bongbong Marcos, baka siya ay patalsikin. Ayan po. Bago siya namatay. Na-discuss niya yan. Ilang beses din. Pero noon ay may agam-agam na rin ako. At ito nga ay i-discuss ko. Itong verse na gagamitin ko, ito pa rin. Pero may idadagdag po ako na 2 verse patungkol po dito. Ang sinasabi ko doon o ang masasabi ko dito ay mag-ingat si Bongbong Marcos dahil nga delikado po yan. Kung ang kaibigan mo o ang dati mong kasamahan ay maging kalaban mo o sabihin natin na mag-traidor. Both sides po yan. Kahit na para kay Duterte, mahirap din yan kasi nga ay dati niyang kaalyado o unity sila o unity team sila. Delikado po yan kasi may mga sikreto na alam. Opo, aywan lang natin hanggang saan yung pagkaibigan nila o alyansa nila o unity nila, hindi natin alam yan. Sila lang ang nakakaalam, pero ang alam natin, kung ang mag-traidor sa'yo ay yung dati mong kasamahan, bihira po ang nakakaligtas dyan. Bihira. Una ay masakit yan Pangalawa, hindi mo ini-expect, kaya hindi ka preparado. Ganun po yan. At sang-ayon po sa kasaysayan ay ganyan nga ang nangyayari dito sa ibabaw ng mundo. Ganyan nga. Maraming istorya na ganyan. Opo. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna po mga kababayan, mga minamahal, na pasalamatan ko muna yung mga subscriber natin. Si Josalan pala nag-comment na naman siya kahapon at sinagot ko na rin patungkol dun sa grabe talaga ang kahayupan o kasamaan na ginawa ni Duterte sa atin at tayo ang nagsasuffer. Totoo po yun, pero ang sabi ko dun sa sagot ko ay manalangin na lang tayo sa Diyos
na huwag tayong makaranas ng mga kamalasan na dulot nga ng kasamaan na ginawa ni Duterte, o makaiwas tayo sa mga consequences na mga kahayupan na pinagagawa ni Duterte. Ayan lang po ang magagawa natin. Manalangin po tayo. Yun ang sagot ko. At ito na po sila, ito po ang mga sumusubaybay sa atin na gusto kong pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat. Batch number 2 po ito. Si Pussycat, si Doris May, Antonino, si Ronel, Amy Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, Yoser NB, Parot, Pabs Naranja, Romiel Solier. Salamat po sa inyong lahat. Si Padua Lloyd Trabiel, Andre Sirano, Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hensio, Dio Yanlong, Belia Ligario, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Adrian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando River Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Walde Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na po patungkol dito sa Austerplatte ay kinonfirm po ng Philippine National Police. At ang matindi dyan ay mayroon suporta na manggagaling sa China. Ayan po ang delikado dyan na binanggit ko na kahapon. Opo. Maaring makaya nila yan dahil hindi natin alam gaano kalakas na ang puwersa ng China dito sa atin na naka-embed na dyan
sa society natin. Opo. Lahat yan, naandyan na yan. Pero hindi ako magtatagal dyan. Itong verse na ito, ang ibibigay ko sa inyo, na ito na rin ang ibinibigay ko dati. Patungkol dyan sa, ang tawag ko kasi dyan ay betrayal. Opo. O kaya, ang tawag natin dyan ay yung katrayduran. Opo. Uniteam sila o sila magkakasama, pero ngayon, nang dahil sa, ayan nga, kayamanan, hindi ba? For the love of money is the root of all evil. Ayan po nakasulat Dahil sa kayamanan o sa kapangyarihan, nag-aaway-away na sila. Gusto kasi ng isa sa kanya mapunta Ayan po ang nakikita ko dyan. Opo, ay saan ba nanggaling yan? Ay doon nga, doon sa humiling si Sarah ng confidential fund. O yun, binigyan siya ng 125 million. Doon na nag-umpisa po yan, di ba? Doon na nag-umpisa yan. Paunti-unti, hindi nila alam, yung mga sinasabi nila, nakaka-trigger po yan ng mga pangyayari. Opo, hindi nila alam na sila ay nagiging biktima ng mga salita nila. Ayan po. Psalms 55 po 11 hanggang 13. Destruction is within. Oppression and deceit never leave the streets. Ayan po nakasulat. Destruction is from within. Oppression and deceit never leave the streets. Ngayon, itong susunod na ito ay, kaya siguro hindi maintindihan ay, parang mali yung pagkasulat. Pero ay, yan ang nakasulat. Ay, sige, basahin natin. Ipaliwanag na lang natin mamaya, For it is not an enemy who insults me that I could endure. It is not a foe who rises against me, from him I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, and close friend. Ayan po. Ayan po nakasulat. Ay pero, ngayon po marami ng yung Bible translation na iniba na nila ito para maintindihan. Sa New International Version po ay parang ganito, if it is my enemy who insult me, that I could endure. If it is my foe who rises against me, from him I could hide. Ayan po ang ibig sabihin. But it is you. Ang ibig sabihin, yung kumakalaban sa kanya, but it is you, sabi niya. A man like myself, my companion, and close friend. Ayan po. Ang ibig pong sabihin dito, hindi makakaligtas, hindi kakayanin. Opo, kasi nga, alam niya ang sikreto nung close friend mo. O dalawa kayong nagplano. At marami pong example dyan. Ibinigay ko na ang example nung si Enrile ay bumaliktad labang kay Marcos. Hindi ba? Ayun, ay natanggal si Marcos. Hindi ba? Noon si Chavez Singson bumaliktad labang kay Joseph Estrada. Natanggal si Joseph Estrada. Kasi nga, totoo po ito If it is my enemy who insult me, I could endure. Sabi niya. If it is my foe who is rising against me, from him I could hide. But it is you, sabi niya ikaw kasama kita sabi niya, nagplano tayo Hindi ba? At ito ay sinasabi ito ni King David kasi nga yung nagtaksil sa kanya, yung punong ministro niya na sumama doon kay Absalom, na anak niya. Kaya nga napakasakit ang nangyari din kay
kay King David, napatalsik siya. Pero pansamantala lang. Kasi ang mga tao talagang sinusuportahan siya. Later on, ay naayos niya. Nakabalik siya sa pagkahari. Pero napatay yung anak niya, si Absalom. Opo, napatay yung anak niya. Kaya nga masakit din sa kanya nung ibinalita nung pinuno ng hukbo. Oh, pinugutan niya ng ulo, sabi niya. Pinugutan niya ng ulo yung si Absalom na anak ni King David. Kasi nga hinahabol na sa kabundukan o sa kakahuyan ay sumabit yung buhok doon sa sanga ng kahoy. Nakabitin si Absalom, tinaga niya ang liig, naputol. Ayun po ang istorya. Kaya nung nag-report siya, ay walang magawa si King David kasi nga ay fugitive. Ayan po iniistorya ko lang po para maintindihan natin. Ako, yun ang ko doon. Ito, kaya niya naisulat yan. Pero mayroong ibang Bible interpreter ay pagtataksil daw nung prime minister niya. O yung prime minister niya ay ministro ng hukbo yun Opo, parang defense minister. Ganun po na nagtaksil sa kanya. Sumama doon sa rebellion. Opo. Ngayon ay ito naman ay iko-confirm din ito na nangyari kay Jesus Christ, na kung saan ay alam natin na siya ay binitray ni Judas na dati niyang kasamahan o isa doon sa disipulo niya. One of the 12 disciples po ito. Matthew 26 verse 21 hanggang 23 po na ito summarize And as they did it, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me. Ayan, nakarecord po sa Matthew 26, verse 21 hanggang 23. Pero ito talaga ay dito, maliwanag po dito sa John 13, verse 18, I speak not of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he that eat bread with me has lifted up his heel against me. Ayun po ang tawag dyan sa pagtataksil. He who eat bread with me has lifted up his heel against me. Ayan po. At yan nga, ang tinutukoy dito ay si Judas po. Ayan po, Pero nagsisi rin si Judas po, Nagsisi nung nakita niya na irreversible na yung mga pangyayari ay na hindi lumalaban si Jesus Christ. Mayroon po kasi na Bible interpretation na medyo naniniwala din ako, mga ibang pastor, ang sabi nila, kaya binitriyan, gusto po ni Judas na wakasan na ang Roman occupation. Ayan po, o yung kapangyarihan ng Romano dyan sa Jerusalem o dyan sa Israel. Ayan po. Kasi nga, ay hindi kakayanin kanya kung ginamitan ni Jesus Christ ng kapangyarihan niya. Kasi nakakabuhay ng patay po nakakapaghinto ng hangin, ng bagyo. Hindi ba? Ang interpretation ng iba, pag ito, pinusasan nyo ito, gulo. O kaya, hindi nyo kakayanin yan. Pero hindi naman lumaban si Jesus Christ Ayan po. Bagkus ay sumunod sa gobyerno at yan ang tinalakay ko nung isang araw. Hindi siya lumaban. Kahit na mayroon siyang kapangyarihan, hindi siya lumaban. Opo. Hanggang kamatayan, sumunod siya sa palatuntunan ng gobyerno. Ayan po. Kaya, nung nakita ni Judas na irreversible na,
ay bumalik siya doon sa handler niya, yung nagbayad sa kanya. I betray innocent blood, sabi niya. I betray innocent blood. Ay, what is that to us? Sabi naman ng mga nagbayad sa kanya. See to it for yourself. Sabi ganun. Kaya isinabog niya yung 30 pirasong pilak at umalis siya at nagbikti na siya. Ayan po ang pangyayari. Kung totoo man ito, na malamang totoo po ito na may ouster plot, ay kakampi po ako kay Marcos. Hindi po ako baka Marcos, hindi ako mga Marcos eh. Pero sa sobrang sama na ginawa ni Duterte, kakampihan ko si Marcos dito. Opo. Kasi nakikita ko na may malaking pagkakaiba eh. Ang akala ko noon na ipagpapatuloy niya yung mga pinaggagawa ni Marcos ay hindi eh. Kaya kakampi po ako sa administrasyong Marcos. Pero ang kuwan ko dyan ay manalangin po tayo. Mas mahalaga po ang manalangin tayo sa Panginoon o magtiwala tayo sa Diyos na sana ay huwag naman sana na mangyari. Kasi talagang mawawasak po ang bansa natin eh. Ayan po. Kaya yan po ang advice ko kanina doon kay Diyos Salan na parating nagko-comment sa akin. Ano daw masasabi ko doon sa sobrang kawalanghiyaan na ginawa ni Duterte sa bansa. At yan nga isa-isa nakikita na natin ay kako ay manalangin na lang tayo kako. Una-una ay may Diyos eh. Opo. May Diyos Ngayon ay ang reason ko po diyan ay ang Diyos kasi kahit na yung masamang bagay na nangyari sa iyo, kahit na anumang bagay na inaakala natin na masama, kaya pang gawin ng Diyos para sa ikabubuti. At yan nga ang nangyari kay yung kay Joseph the Dreamer, hindi ba? Ipinagbili siya sa mga Ehipto. Hindi. Ipinagbili muna siya sa mga merchandise, hindi ba? Mga nangangalakal. Ipinagbili siya kasi papatayin sana siya ihuhulog siya doon sa balon. Ay ang sabi nung Judah ay yung isa doon sa kapatid ay bakit natin ihuhulog yan? O bakit natin papatayin yan? Ay ibinta na lang yan. Magkapira pa tayo, hindi ba? Ayun, bininta nila sa mga biyahador, hindi ba? Il biyahador. Bininta nila. Dinala ngayon doon sa Ehipto. At pagdating sa Ehipto, bininta naman siya ulit. Ganun po Hindi ba napakasakit noon, hindi ba? Napakasama po noon na kapatid mo mismo ay ibibinta ka. Hindi ba? Ayun, napunta siya doon kay Putipar, yung parang General of the Guard, ganun, ng Ehipto. At alam na natin ang nangyari, hindi ba? Alam na natin ang nangyari doon. Pero naging punong ministro siya ng Egypt. Pinagkatiwalaan siya ng Paro. Ayan po, dahil doon sa panaginip ng Paro, siya lang ang naka-interpret. Ang ibig sabihin, yung kasamaan na nangyari sa kanya ay napalitan ng kabutihan. Ayan po, hindi ba? Isang istorya lang po yan, yung nangyari kay Joseph the Dreamer. Ngayon, Romans 8, verse 28 po, ito po, basahin ko lang, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ayan po. Pero itong version na ito ay hindi ko kabisado. Yung kabisado ko ay ganito po, for we know that all things work together for good to those who love God,
to those who are called according to His purpose. Ayun po. Ang unang interpretation dyan, yung mga tao na ipinagkaloob na nila ang kanilang sarili sa Panginoon, ay wala nang ginagawa yun kung hindi sa ikabubuti po ng palatuntunan ng Diyos. Yun ang unang interpretation dyan. Pero dito ay binasa ko, ay pwede rin na lahat nung mangyayari pwede pa rin gawin ng Diyos kahit na nakikita natin na masama na ang pangyayari, pero magagawa pa ng Diyos na sa ikabubuti. Ayan po, Ayan, Isaiah 45 verse 7, ito parati kong ginagamit ito kasi nga nung nakadebate ako ang tagal po namin nagdebate sa dyaryo. Doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Siguro 2016 pa ito Maalala ko ilang taon na yan. Ayaw niya itong verse na ito. Dahil daw ang Diyos daw ay create evil, nakasulat dito. Basahin ko lang po I form the light, I create darkness, I make peace, and create evil. I, the Lord, do all these things. Medyo nakuhan din ako na hindi ko kasi kabisado itong verse na ito Opo. I form the light, sabi po ng Panginoon. I created evil. I create darkness, sabi niya. I make peace and create evil. Yun ang ayaw niya Ang Diyos daw ay gumagawa ng evil. I, the Lord, do all these things. Sabing ganon. Sige. Nagdebate kami, pero nung bandang huli ay umaayaw na siya Ay ano kako kung siya ang gumagawa ng evil? Ano kako? May magagawa ka ba? Iyan ay patunay lang kako na ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero ang ibig sabihin pala niyan ay kahit na yung evil na ginagawa ng mga tao, nagiging mabuti pa yun. Nagagawa pa ng Diyos para matapos na mabuti. Yun palang ibig sabihin yan. Opo, ay umatras na siya. Opo, ulitin ko lang po I form the light, I create darkness. Siya ang gumagawa niyan Sige nga, sino ba ang nagbibigay ng liwanag ng araw? Hindi ba? Tao ba ang gumagawa diyan? Hindi I form the light, sabi niya. I create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things, sabi niya. Kaya nga, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Manalangin po tayo sa Panginoon na sana yung mga ganyang pangyayari, kung darating man yan, ay sana ay gawin ng Diyos para sa ikabubuti. Ayan po. Ayan po ang kuwan ko dyan. Alam natin na talaga yung mga pinaggagawa ni Duterte sa bansa ay evil talaga. Alam natin yan. Pero nga, malay natin. Ako, may iniisip ako na baka ganyan ang pangyayari ay para ma-check si Duterte o magdusa o maparusahan. Kasi nga, ang naisip ko ngayon, kung si Lini ang nanalo, ay baka hindi kakayanin ni Lini Opo. Kasi nga, nung nga eleksyon nga ang tanong ko nga sa sarili ko although hindi ko naman sinisisi ang oposisyon noon, nung natalo. Hindi, at
hindi naman dapat natin sisihin at dapat wala nang sisihan. Pero babanggitin ko lang, bakit walang mga expert na IT expert ito si Leni para lumaban? Bakit walang ganun? O bakit walang nag-volunteer sa kanya hanggang kamatayan? Yun ang question ko dyan eh. Bakit ang nakakahuli pa ng dayaan ay sila Kwan, yung Tiintrayo? Yun po eh, kaya very lax. O wala, hindi ganyan po ang mga leader. Hindi po ganyan. Ang mga leader, kung talagang laban yan, laban. Ganun kay Trillanes. Kahit anong mangyari, ipaglaban mo. Ganun po ang mga leader. Opo. Pero tatalakayin ko po yan sa ibang panahon. Ang sinasabi ko lang, hindi dapat tayo sisihin si Leni Robredo, hindi. Pero tinatanong ko lang, bakit wala siyang volunteer na makakakita ng dayaan? Ayan po eh. Ay marami na bang yan? Mga IT expert yan? O makikita lahat? Hindi ba? O bakit hinayaan pa na ganun? Na after 1 year, after 2 years, doon nakikita ang dayaan. Pero ako po, naniniwala ako na may dayaan. 100% po yan. At yan nga siguro ang nilalaban ni Duterte. Yan ang nilalaban niya. Baka siya nga ang nandaya dyan eh. Kasi 32 million po eh. Kay Sara eh. 32 million ay malamang sila ang gumawa niyan. Hindi ba? Ay kay Bongbong 31 million lang eh. Oh, hindi ba? Pero kailanman hindi ako naniniwala dyan. Opo. O sige po, at hanggang dito na lang po at sana sa ating pong pakikinig ay mayroon tayong natututunan o mayroon tayong wisdom na nakukuha sa Panginoon. Dinadalangin ko po yan bago ako mag-umpisa. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Hello po at magandang umaga po. Good morning po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.